Magandang araw. Ang pag-aaralan po natin sa video na to ay gas refrigeration cycle. Let us read this problem. An ideal gas refrigeration cycle using air as the working medium is to maintain a refrigerated space at 0 degree Fahrenheit while rejecting heat to the surrounding medium at 80 degree Fahrenheit. The pressure ratio of the compressor is 4. Determine the coefficient of performance. Okay? Pag-aaralan po natin, ano po itong tinatawag na gas refrigeration cycle? Ito po ay cycle na ang model po na sinusundan ay yung Brighton pero reverse. No? Kung maalala nyo sa thermodynamics, ang Brighton cycle po, ito po coding niya, sip-sip. No? Dalawang isentropic process at dalawang isobaric process. Okay? And just like vapor compression cycle, meron din po itong apat na basic parts. No? Sa vapor compression, ito ang tawag natin dito evaporator, and then we have compressor, ito po condenser, tas ito expansion valve. Dito po ang kinaibahan, hindi po kagaya sa vapor compression, ang ginagamit nating refrigerants doon, mga liquid, no, kagaya ng R11, R12, R22. Dito po, hindi liquid but instead gas. Kaya magandang halimbawa po dyan, air ang ginagamit, hangin. Alam nyo naman, pagkahangin o kaya gas, hindi po nag-evaporate at hindi nagko-condense. So ito, hindi na to evaporator, but instead, we will call this as the refrigerated space or refrigerator. Okay? At ito po, hindi na condense dahil wala naman nagko-condense dito. So tawagin na lamang natin itong cooler. Okay? Now, para po maintindihan natin yung nangyayari sa refrigerant, let us look at its graph sa TS diagram. No? Dito po, dalawang pressure ang i-consider natin. We have high pressure and low pressure. Ito pong low pressure, nangyayari yan dito sa refrigerated space at itong high pressure nangyayari dito sa taas, sa cooler. Okay? So let us start with point 4. Yon, no? Yan po ang entrance sa refrigerated space. So pagka po pumasok diyan, ang mangyayari, heat will be absorbed by the air, no? Papasok ang init. Ito pong init niyan, galing po yan doon sa mga pagkain na pinapalamig natin. Halimbawa, ng pagkain na sa loob ng ref. So yan, heat added to the system isobarically, constant pressure. And kapag ka po hinigop yun ng hangin, ang mangyayari, yung temperature po niya tataas. Paglabas niya sa point 1, mataas na ng konti temperature niya. Okay? Ngayon, yung init po na yan, itatapon natin sa surrounding, dito po sa labas. Nasa low pressure ka, yung labas ay high pressure, so dapat pataasin natin ang pressure nito. And with that, gagamit po tayo ng compressor, no? Magpapasok tayo ng work ng compressor to the system isentropically. Okay? And by compressing the air, tataas na yung kanyang pressure. And at the same time, pati temperature tataas, malamig, iinit. Okay? So ito na yung point 2 na. Ngayon, papasok na natin dito sa cooler. Okay, bakit cooler? Kasi po mangyayari dyan, itatapon natin yung init, heat rejected to the warm environment or surrounding. No? And while rejecting heat isobarically, lalamig po yun. Bababa yung temperature niya hanggang dito sa point 3. Kaya po tinawag na cooler. Okay? And then, papasok dito sa turbine. Dati po expansion valve ito, but this time turbine or expander. Magge-generate po yun ng work, okay, isentropically, at yung work po na yun, mapupunta yun kay compressor. Kasi kung makikita mo dito, si turbine and si compressor are coupled to each other. Yung energy na pinoproduce sa turbine, kakainin lang ni compressor. Okay? Now let us now identify yung formula na ginagamit in computing the energies. Ang dali po nito dahil lahat po sila MCP delta T. Okay? Ito pong si QA ay MCP T1 minus T4. Ganun lang po kadali. Okay? Si WC naman ay MCP T2 minus T1. Okay? Si QR ay MCP T2 minus T3 at si work na expander ay MCP T3 minus T4. Ganun lang po, no? We also have here a work net. It's the difference of the work ng compressor minus work ng expander. Okay, kasi po yung work nito napupunta kay compressor. Kumbaga, yung electrical consumption natin dito bawas, kaya po medyo tipid to sa kuryente, no? And for COP, ang COP po lagi namang ganito formula nun QA over work. But for this time, it's not just work but work net.
Okay? Now, balikan na po natin yung problem. Ito po yung mga given sa problem. Ang given po doon ay T1, okay, and T3. And we also have given po na pressure ratio. Okay? At dahil po ang pressure ni 2 and 3 ay iisa, ganun din si 1 and 4, so iisa lang po ang pressure ratio dito. That is 4. Okay? Now, dahil lahat po ng energies ay MCP delta T, pwede na ho natin cancelin yung mga MCP na yon. Ang may iwan po, mga temperatures. QA, T1 minus T4, yon. Sa ilalim, compressor minus turbine, this is compressor, T2 minus T1, minus, etong sa expander, T3 minus T4. Okay? So all we have to do is to identify all the temperatures. And para po maging safe tayo sa calculation natin, no, hindi tayo magkamali, gawin natin lahat ng temperatures po absolute. Okay? So itong 0 degree Fahrenheit, mag-add tayo ng 460, yun ay magiging 460 degree Rankine. Okay? And itong T3, yan po ay 80, magdagdag tayo ng 460, that is 540, okay, degree Rankine. Okay? So yun po, no? Ngayon, meron na tayong T1 and T3. Kulang na lang natin T2 and T4. Okay? Solve natin si T2. Kung titingnan mo dito sa cycle natin, from 1, para makarating ka ng point 2, the process is isentropic. So, gagamitin natin tong relationship na to. No, T2P to cake. I hope naalala niyo po ito from thermodynamics. Okay? Meron na tayong T1, ang wala po natin ay T2. So, direct substitution. Okay? And ang pressure ratio mo is 4. And ang value po ng specific heat ratio ay 1.4 sa air. No, kapag po hindi binabanggit. Okay? Type natin sa calculator, alpha x over 460. Okay? Equals, okay, ang pressure ratio natin ay 4, no? And then ang specific heat ratio 1.4 minus 1 over K na 1.4. Okay, shift solve, hintayin natin, yun, no? Ang ating pong T2 ay 683.56. Okay? And in the same manner, ganun din po natin susolven si temperature 4, no? Isentropic pa rin to, ganun pa rin ho, T2P to cake. But instead of 2 and 1, it's now between 3 and 4. Okay? Direct substitution, ang unknown po natin ay T4, meron tayong T3, 540. So type natin sa calculator. Maganda po, meron kayong calc yung hawak para masabayan nyo po ako, no? And then we have pressure ratio 4 raised to 1.4 minus 1 over 1.4. Okay? Shift solve natin. Shift solve. Okay? Iyon, no? Ang ating po palang T4 ay 363.39 degree Rankine. So, kompleto na ho tayo ng temperatures. Okay? Direct sub na po natin doon sa ating COP, no? Pagka po ito ay pinindot natin sa calculator, 460 minus 363.39 all over, okay, 683.56 minus 460, okay, minus T3 minus T4, we have 540 minus T4, 363.39. Okay, meron na ho tayong COP. Yun po ay, yun, 2.06. I hope nasundan nyo po yun, no? And sa choices, yun po ay letter A. Okay. Now, before we end this tutorial video, I would like to announce a very important announcement po para sa atin. Meron po tayong darating na review this coming November. No, dahil po ang board exam ng Mechanical Engineering according to PRC ay tuloy po this coming next year, February 2021, God willing. So this coming November 4,